Sa goat production, mahalaga na maibigay sa mga alagang kambing ang kinakailangang nutrisyon upang masiguro ang maganda nilang paglaki. Kasama dito ang pagbibigay ng supplemental feeding, lalo na kung ginagatasan ang mga kambing sapagkat mas mataas ang kanilang pangangailangang nutrisyonal. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang mga alagang hayop na binibigyan ng organikong pagkain ay nagpapakita ng mas magandang paglaki at pagdami. At ang mga hayop na inaalagaan sa organikong pamamaraan ay mas matibay sa mga sakit. Kami dito sa Animal Science Research Division ng University of Southern Mindanao sa University of Southern Mindanao ay gumagawa ng mga research, development and extension programs and projects. At dito, nakapropose ako ng study para sa Department of Agriculture, Bureau of Agriculture Research or DABAR in short. At ito ay yung mga pamamaraan na dapat nating alamin patungkol sa ating mga goat raisers dahil dito sa bandang parte ng North Cotabato ay maraming mga goat raisers. At dito ay gusto nating ipaalam sa kanila ang kabutihan ng organic agriculture o ang pamamaraan ng organic agriculture para sa mga kahayupan. At sa project na ito, nagkaroon tayo ng hybridization, may mga mixture ng native at saka yung Anglo-Nubian sa anin at saka iba't ibang mga purebreds. Ang aim talaga ng pag-introduce ng mga hybrids, mga purebreds dito ay upang magkaroon ng production ng gatas para sa ating mga kabataan, para sa ating mga consumers. So ang ating project ay nagkaroon ng funding galing sa Department of Agriculture, Bureau of Agriculture Research. At ang project nito ay ang development of organic complete ration mix for adoption, processing, and commercialization for hybrid dairy goats production. Ito po ay feeds na gagawin natin para po ang ating mga racers ng mga hybrids o purebreds man o mga kambing ay magkaroon ng akma at tamang mga nutrisyon para sila ay magkaroon ng additional production na hindi lamang sa karne at ito ay para rin sa mga gatasan o dairy. Meron din tayong objective na alamin natin kung ang ating OCRM ay ma-commercialize at ma-adapt ng ating mga farmers. Ang ating project ay nagsimula noong 2015. Ang expected output ng ating research ay una, magkakaroon tayo ng base material para sa ating mga feeds. No? Kasi tinawag natin siyang organic at yung magiging output natin actually ay organic complete ration mix. So isang mixture ng mga halaman at mga concentrates at mga cereals at mga grains na nanggaling sa organic agriculture system na pamamaraan na siyang magkakaroon tayo ng mga seed stock, mga sources ng planting material, kaya meron tayong forest gardens. At yung ating mga kambing din naman ay magkakaroon tayo ng breeding kasi hybridization siya. Siyempre yung unang product natin ay itong pelletized na feeds. So magsisimula tayo sa starter, sa grower, sa milker or breeding ration. Kailangan din na ang ating mga tools at saka mga equipment ay dapat food grade o organic grade na mga tools. So dito de-develop tayo ng pelleting machine, ang ating chopper, ang ating grinder, mixer at saka yung ating hammer mill. At meron din tayong dryer na para sa
preparation ng ating pellets, meron din tayong ginawang pugon na mayroong blower para yung ating init na nanggagaling sa ating pugon ay talagang ma-circulate doon sa building. Yung pugon naman na dinevelop natin ay para makagamit tayo ng organic din na materials na fuel. Meron tayong dinedevelop na yung grass fuel. So sa ating value adding, para naman sa gatas na makukuha natin, siyempre ang una is fresh milk, and then magkakaroon tayo ng mga iba't ibang mga produkto sa gatas. At tinitingnan din natin na kasi yung gatas ng kambing ay anti-allergic din siya. So kung pwede, gawan din natin sa value adding niya ay gagawa tayo ng sabon. Sa breeding system ng ating mga kambing, usually 50-50%, 50 females at saka 50% na males ang lumalabas. Yung mga lalaki dito ay gagamitin natin silang growers para mag-produce din tayo ng organic meat galing sa chivon or galing sa karne ng ating mga kambing. Sa ngayon, meron na tayong mga output galing sa ating proyekto sa Organic Complete Ration Mix or OCRM. At ang una ay ating mga feeding regimen. Yung unang ginawa natin ay yung mixture ng ating soylades with concentrate. Sumunod naman ay yung meron tayong silage at saka concentrate mix. At meron din tayong mixture ng haylage, yung dried matter or forage na hinaluan ng silage, at yung ating pelleted na ration na tinawag natin na OCRM or Organic Complete Ration Mix. Yung sa cut and carry naman ay nagsisimula ang feeding sa umaga. So ang cutting ay dapat pag wala ng hamog doon sa ating mga forages at saka mga legumes. So yan ang pagputol sa mga around 8 to 9 sa umaga pag walang ulan. Pag naulan naman ay mga hanggang alas 10 ng umaga. Ang feeding time naman natin sa alas 10 ng umaga. Dito sa ating cut and carry ay meron tayong mga forage materials tulad ng Napier, meron tayong Kennedy Rossi, meron tayong Paragrass, meron tayong Atratum, meron tayong Jara at Sitaria. Sa ating namang mga treatment para sa OCRM, sa ating soylades, meron tayong Napier, meron tayong Sitaria. Para naman sa ating mga pellets, meron tayong Sitaria, meron tayong Atratum, meron tayong Jara. So ito ang ating napili dahil itong mga grasses na ito ay mataas sa protina. So tinitingnan natin na yung ating magiging OCRM ay magkakaroon ng 18% CP or crude protein. Doon naman sa forage, kasi yung ating ginawang OCRM ay mayroong dalawang component. Meron tayong concentrate na tinawag natin na home mix kasi hindi ito galing sa commercial. Tayo ang nagtanim sa pamamarang organic, at yung mga forage naman ay itinanim din siya sa organic na system. So yung forage at saka yung concentrate ay meron silang ratio depending sa ano yung source natin ng mga legume. So doon sa ating forage naman ay ito yung mga Napier, yung Atratum, yung Jara at saka Sitaria. Sa ginanap natin na feeding trial para sa mga dairy, sa dairy side pa lang, ay nagpakitang maganda ang ating pellet, yung number 5 na treatment natin. Ito yung pagbibigay ng pelletized na forage at saka concentrate. Sa ngayon, tinitingnan natin na yung ating pelleted ration ay hindi susubra sa 5
piso bawat kilo. So sa ngayon, dahil sa wala pa tayong maraming input katulad doon sa fertilization ng organic material para sa ating mga forage, yung manure ng ating kambing, ito yung ginagamit natin na fertilizer. At meron tayong mga concoction na inilalagay doon sa ating mga tanim. Ang isang objective natin ay yung adaptability nito sa ating mga farmers. So nakapag-identify na tayo ng ating cooperator. Ang isa nating cooperator o collaborator sa ating feeding trial ay yung Love Farms sa Eman, Bansalan. At ang isa naman ay yung Salhay Farms doon sa Pigcawayan, North Cotabato. Dito sa farm, mga bagong teknology ay talagang tinitingnan natin, no, kung saan tayo makatipid, na kung saan hindi tayo naggamit ng mga chemicals. Noon nag-try kami ng silage sa baka naman, molasses, hindi ka sigurado na kung molasses na yon ay doon sa tubuhan na kung saan ay nagamit ng mga glyphosate o kaya mga insecticide. Kaya tinigilan ko yan, ginamit ko yung coconut syrup na galing sa coconut. Pero gayon pa man, kinukompute ko yung yung costing niya mataas. Kaya tinigil ko na yung silage hanggang dumating itong technology ni Dr. Pumares na kung saan wala, lagay mo lang doon sa drum, tapos in aerobic, ang ganda ng resulta talaga. Bilib na bilib ako. Napakaganda na technology ang nabigay ni Dr. Pumares sa kanyang research dito tungkol sa pagkain ng kambing. At saka madali lang. Nung binuksan niya, naku, mabango siya, tapos wala siyang molds, no? So nakita ko talagang malaking kaibahan doon sa unang ginagawa po namin. Sa tingin ko magandang simulan na kung saan ay magkaroon ng ideya ang lahat ng mga goat raisers, lalo na yung mga dairy na gumamit ng ganitong klaseng teknolohiya na kung saan tataas ang kanilang productivity. Sa production ng ating dairy goods, meron tayong breeders. Siyempre, sila ay hybrids. So, dapat yung gagamitin natin na sire ay dapat purebred para mas mataas yung percentage ng dairy characteristic ng ating hayop. So, ang method na gagamitin natin dito ay artificial insemination at finish natin ng natural mating. Dito naman sa ating commercialization ng ating OCRM na project ay tinitingnan natin na magkaroon tayo ng mga finished products para po sa ating feeds. Tinitingnan natin na yung ating pelleted na ration ay mababa ang kanyang presyo para kayang-kaya ng ating mga backyard raisers. Ang ating pamamaraan sa paggawa ng silage ay ating i-demonstrate sa ating mga farmers, kaya nagkaroon tayo ng collaborator na magiging demonstration farms. At yun naman sa gatas ay meron tayong packaging para sa ating fresh milk at saka mga value-added products like meron tayong sabon, meron tayong mga bread and pastries at mga iba pang mga produkto na nilalagyan natin ng gatas ng kambing. Para po sa ating mga adapters, so yung mga gustong magkaroon ng kaalaman tungkol po sa ating proyekto na OCRM na pamamaraan sa pagpapakain ng ating mga hybrid dairy goats, ay pwede po kayong kumonsulta o tumawag sa University of Southern Mindanao Agricultural Research Center o sa aking opisina sa University of Southern Mindanao at sa Animal Science Research Division o Animal Science Department ng College of Agriculture. Ito po ay sa 064-572-2638. Kami po sa University of Southern Mindanao Agricultural Research Center at kasama natin ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research ay magpapatuloy na gumagawa ng mga research para po sa ating kaalaman sa
pagpaparami ng ating mga kahayupan, lalong-lalo ng ating kambing, at sa pagpapakain nito upang magkaroon tayo ng malusog at healthy foods na manggagaling sa ating mga kambing. At sana itong ating mga produktong ito ay patuloy nating tangkilikin upang magkaroon din tayo ng malulusog na mga pangangatawan at isang bansang malusog at magkakaroon ng magandang organic agriculture production ng ating hybrid goods. Nung nakaraang episode, tampok ang proyektong Development of Organic Complete Ration Mix, Adoption, Processing, and Commercialization for Organic Dairy Goat Production na isinagawa ng Animal Research Division ng University of Southern Mindanao Research Center at pinondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research o DA-BAR. Ang layunin po nito ay makapag-develop ng organic ration mix feeding para sa Philippine hybrid goats upang makamit ang sustainable milk production. Layunin din po nating may palaganap at makommercialize ang ating teknolohiyang na-develop sa proyektong ito. Ngayong araw ay papakita namin sa inyo ang ilang mga teknolohiyang na-develop sa ating project. Ang una dito ay ang pag-develop natin ng forage garden na ito ay magkakaroon tayo ng land preparation para sa 10 meters by 10 meters plot. Isa-isang mga variety ng ating mga forage katulad ng Napier, Atratum, Sitaria at Tiara ay itanim natin sa 100 square meters. Sa ating land preparation, dapat po ay malalim ang ating furrows at tillage para po maging buhaghag ang lupain na saan natin itatanim ang ating mga forage. Pagkatapos ay kukuha tayo ng mga planting materials. At dahil ito po ay organic agriculture system, ay dapat po ang ating mga materials ay hindi nanggaling doon sa mga areas na kung saan meron tayong chemical fertilization. Ganon din ang ating gagawin sa pagtatanim ng ating legumes. Magkakaroon din tayo ng 10 meters by 10 meters plot at ito ay 100 square meters. Ang ating mga seed material katulad ng Indigofera, Rinsoni, peanut, soybeans at iba-iba pang mga beans na kailangan ay dapat magkakaroon tayo ng magagandang mga seeds at ito ay nanggaling din sa mga areas o sources na hindi natin gamitan ng commercial fertilizer or pesticides at nagkakaroon tayo ng mataas na germination ng ating mga seeds. Ang iba ay tinatanim natin muna sa nursery at nagkakaroon tayo ng transplanting. At yung namang mga materials na ginagamitan lang natin ng mga cuttings katulad ng ating mga grasses at mga ibang mga legumes ay una, pinuputol natin ito sa mga healthy plants. Nakakaroon tayo ng selection at itinatanim natin directly doon sa properly prepared na mga plots. So ang ating mga fertilizers na ginagamit ay ang manure ng ating kambing, ang pag-develop natin ng ating vermicompost at ang paglalagay natin ng mga concoction para po mapabilis at maging healthy ang ating mga tanim.
Ngayon at na-establish na natin ating forest garden para po sa ating mga grasses at ating mga legumes, ay tuturo din natin sa inyo kung paano gumawa ng OCRM. Ang paggawa ng OCRM or Organic Complete Ration Mix ay composed ng 70% forage at 30% legumes. At dito sa ating legumes ay magkakaroon tayo ng 18% crude protein. Meron tayong Indigofera, meron tayong Rinsoni, meron tayong Arachis pintoy. Yan po ang ating mga ginagamit para sa ating mga legumes na dadagdagan natin ng corn grains, soybean oil meal, dadagdagan natin ng copra meal o oil palm kernel meal. Para sa mga forage grasses naman natin ay simulan natin sa pagkuha sa ating forage garden. Ang ating forage garden ay nakakaroon ng cutting rates sa mga grasses na growing below 1 meter. Ang cutting natin ay every 30 days. Ito namang mga grasses na taller than 1 meter sa kanilang growing stage ay dapat pinuputol 42 days every time na tayo ay kukolekta sa ating mga forest garden. Dapat nating isaisip na pag ito ay pinutol natin bago sila magkaroon ng mature stage ay mababa po ang nutrient na nakukuha natin. So ito po yung ating mga cutting rates. Para sa paggawa ng ating OCRM, ang ating gagamitin ay ang Setaria. Ipil-ipil, meron tayong Centrosema, meron tayong Rinsoni. Patutuyin natin ito sa ating dryer. At sa loob ng 2 hanggang 3 araw, pag nagkaroon na siya ng 14% moisture content, ay ipapadaan natin muna sa ating chopper, pagkatapos sa ating hammer mill. At pag karoon na tayo ng powder sa ating mga grasses, ay isusunod natin ang ating mga legumes. Pagkatapos, kukunin natin ang tamang proportion ng ating grass at saka legume. 70% ang ating grass, 30% ang ating legumes na meron siyang concentrate na proportion ng 10%. So sa ating mga concentrate na ilalagay natin ay yung copra meal, oil palm kernel, at dadagdagan natin ito ng ating salt at gagamitan natin ng binder. Ang ating mga binder ay pwedeng kunan natin sa cassava flour, pwede natin kukunan sa banana, ang ating mga root crops, at sa ngayon, gagamitan natin ang molasses. Ang ating copra ay ating harvest sa ating mga niyog, at ito ay dumaan din sa ating matagal-tagal na drying kasi pinapadaan na solar dryer at pinapadaan din natin sa ating oven para siya ay may process natin sa hammer mill. Kasi pag malambot, hindi siya talagang mag-grind. Ang ating binder na molasses ay inihahalo natin sa mixing machine ng dahan-dahan para hindi siya magkabuhol-buhol at maganda ang pag-homogeneous ang mixing ng ating ingredients at ng ating molasses. Pagkatapos, ay ipapadaan natin sa ating pelleting machine. Ang ating pellets na nanggagaling sa ating pelleting machine ay inilalagay sa screen para sa solar drying. Sa ngayon, pwede natin gagamitin ang ating oven para mas control ang temperature at sa loob ng 10 hanggang 30 minutos ay medyo nakakaroon na siya ng drying process at pwede na natin itong hanguin at ilalagay sa ating mga bags.
Sa solar drying naman ay medyo matagal-tagal hanggang bumuo at tumigas ang ating mga pellets bago natin ilalagay sa ating mga bags. Para sa ating feeding guide ng ating pellets na OCRM ay ang ating standard feeding para sa mga dry feeds ay kinukuha natin sa percentage ng dry matter intake ng ating mga kambing. Sa ngayon, na-establish natin na ang dry matter intake ng ating kambing ay 6% of their live weight. Para sa ating lactating na mga dairy goats ay kinukuha natin ang kanilang dry matter, the percentage dry matter intake sa 6%. So sa 6%, ito yung ating ibibigay na ratio nila for isang araw. So kalahati nung ating na-process o na-compute para sa kanilang intake for the day ay ibibigay natin sa first feeding ng umaga at second feeding sa hapon. Dahil sila ay lactating goats, dadagdagan natin ng maintenance ration which is about additional ng 4%. So, sa ating mga dairy goats, ngayon ay bibigyan natin, pag sila ay lactating, meron tayong milk production, aabot siya ng 10% ng dry matter intake bawat isang inahin. Ngayon at natalakay natin ang tungkol sa feeding management ng organic complete ration mix. Tatalakay naman natin ang organic management para sa ating hybrid dairy goats. Ang mga steps sa pag-establish ng organic management for dairy goats ay ang mga sumusunod. Una, ang ating site selection. Ang site selection ay dapat masituate sa area na walang spraying at walang contamination ng mga synthetic at saka chemical na mga pamamaraan sa management ng mga crops. Pangalawa, dapat piliin natin ang direction ng ating mga buildings na tinatawag natin na east-west direction. Dapat sa east ay walang nag-i-spray at walang mga project na mga hayop na nasa east na nagko-consider ng conventional production management. Dahil nadadala po ng hangin yung contamination, ang ating sun ay nagsisimula galing sa east at bababa sa west. Pag ganito ang situation, yung ating init ng ating araw ay pumapasok sa loob ng ating mga buildings, pinapasokan ng hangin, so nagkakaroon ng drying sa loob ng building. Kung meron mang mga contamination katulad ng mga odor at saka mga mikrobyo na nadadala ng hangin ay umaagpas lamang. Sa ating complex, dapat meron tayong foot bath o wheel bath. Pupunta naman tayo sa pagpili ng ating mga stock. Ang ating stock, dahil tayo ay nasa dairy, sisimulan po natin ito sa mga sexually matured na mga stock. Titingnan lang po natin na magandang kanilang structure, yung kanilang mga forelegs at saka hind legs ay sturdy at yung kanilang udder ay malalaki compared sa ating mga native. Ang sources naman natin ng ating mga hybrid goats ay sa ating mga racers na mga private owned na kung saan nagkaroon sila ng mga pure breeds na nanggaling sa abroad at ito ay mga datihan na nilang mga bulugan o mga breeders. So sa pagpili, dapat maganda yung kanilang body conformity, wala silang mga defects sa mga paa,
walang defect sa kanilang bunganga at walang mga makikitang mga sakit, lalong-lalo na sa mga skin parasites o mga kuto at mga iba-ibang mga abnormalities, dahil gagamitin po natin silang breeders at yung kanilang magiging kids o mga progenies ay dapat maintulad din sa kanilang mga parents. Pag nakaselect na tayo ng ating mga breeders at nabili na po natin ito, dapat magkakaroon tayo ng quarantine. Sa pag-establish ng ating mga hayop sa ating production system, magandang magkaroon tayo ng ratio ng isang male sa 5 females. Sa ating management na ngayon na meron tayong feeding program, ang ating Philippine standard sa ating mga organic livestock and poultry ay dapat nandun din sila sa pasture. No? Hindi sila totally confined. So, ang ating ina-advocate ngayon na sa ating mga kambing ay semi-confined. Meron tayong at least 2 hours in the morning na nasa pasture sila at 2 hours in the afternoon. And all of their time sa buong araw ay nasa loob sila ng kanilang mga cages. Dito sa ating program, nagsimula tayo sa sexually matured na mga females at yung ating edad ng ating mga females nag-range from 6 to 8 months. So, sa 8 months ay pwede na silang mag-inhit at pwedeng gamitan natin ng artificial insemination. Meron tayong bulugan. Ang ating bulugan ay ito ang ating magiging check para malaman kung meron tayong silent heaters. Kasi kung minsan, hindi talaga makikita ng tao na ang isang kambing ay nagpapakita ng symptoms ng kanilang heat. So, ang ating back ay naihalo natin sa ating mga breeders, malalaman nila sino itong mga silent heaters at pwedeng ang ating mga bucks na ang mag-breed. Ang ating mga kambing pag nabuntis na ay antayin natin ang 150 days or 5 months. Ang ating namang pag-aalaga ng mga buntis na kambing ay nabibigyan natin sila ng special attentions dahil makakaroon sila ng space para pag sila'y nanganak, hindi na sila inililipat sa ibang cage. Dahil pag nakakaroon ng lipatan ay nakakaroon ng extra stress para po sa ating mga pregnant animals. Pag sila'y nanganak, dahil ang ating management ay 0-day weaning, dapat meron tayong nursery, cage, o meron tayong brooder para sa mga bagong panganak. Ang ating mga inahin, no, pagkatapos mawalay ang ating mga kids, after 3 days ay wala na silang colostrum. So doon na magsisimula na pwede na nating gamitin yung gatas ng inahin. Ang ating namang milking process ay sisimulan natin ang pagkukuha ng gatas sa maaga. At ito ay dapat nagsisimula sa panahon na hindi pa sila kumakain, bandang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Yung malamig pa ang panahon. Una, papairan natin yung kanilang mga udder ng towel para maalis po ang mga dumi. Pagkatapos ay ang hand milking at ito ay kukolek natin sa container na merong cheesecloth para ma-strain yung mga impurities, mga mahulog na mga balahibos. Pagkatapos ng milking ay ipapadaan natin sa pasteurization upang magkakaroon ng pre-treatment bago po natin ito siya i-process for bottles or sa ating mga iba't ibang value adding para sa gatas ng kambing. Ang ating mga inahin naman ay pwede silang gagatasan sa buong taon. Ang kanilang breeding cycle is every 150 days. So sa isang taon, magkakaroon tayo ng at least 2.5
breeding cycle sana. Pero ilalagay lang natin sa dalawang breeding cycle, meron tayong 300 days. So yung excess niyan, tinatawag natin na dry period. So yung sa dry period, hindi muna sila buntis. Ang ating mga inahin na mga hybrids ay magkakaroon ng dairy production hanggang 3 to 4 years. At itong mga panahon na ito, sa average ay nagkakaroon sila ng 2 panganganak sa 2 taon. So sa 3 taon, 6 na panganganak ng ating mga inahin. Para sa mga teknolohiyang aming pinaalam sa inyo at sa mga katanungan at kung may gusto pa kayong additional na alamin, pwede kayong tumawag sa University of Southern Mindanao.